NBA Playoff Bracket Update kompleto na. Warriors magkawatak-watak. Nilampaso ng Orlando Magic ang Charlotte Hornets sa score na 121-90 at sa panalong ito ay tuluyan nilang sinelyuhan ang kanilang pwesto sa playoff sa loob ng Kia Center. Ipinakita ng Magic ang kanilang pinakamagandang laro sa pinakaimportanteng sandali, isang laban na maaari sanang maging huli nila kung sila ay natalo. Kung iisipin, kulang pa ang sabihing dinomina nila ang laban. Mula pa lamang sa opening tip, kontrolado na nila ang takbo ng laro. Sa first quarter pa lang, nagpakita na sila ng pambihirang performance, ang pinakadominanteng first quarter nila ngayong season. Sa kanilang 24 shot attempts, 8 attempts lamang ang hindi pumasok, kabilang ang napakahusay na 13 of 16 shooting sa loob ng 2-point range. Ipinakita nito hindi lamang ang kanilang husay sa opensa, kundi pati na rin ang kumpiyansa at disiplina sa pagpili ng mga shots. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagbabago ay ang laro ni Paolo Banchero. Kung ikukumpara sa kanyang performance sa second half laban sa Philadelphia Sixers, tila ibang bersyon ng kanyang sarili ang lumabas sa laban na ito. Mas agresibo siya sa pag-atake, ngunit nanatiling kalkulado ang bawat galaw. Ang kanyang mga drive papasok ng paint ay may malinaw na layunin. Hindi lamang basta umatake, kundi siguraduhing makakuha ng mataas na tsansa ng puntos. Ang fourth-year wing ay tunay na naging playoff Paolo na nagtala ng game high na 25 points. Sa first half pa lamang ay nakapuntos na siya ng 16 gamit ang mahusay na shooting. Hindi lamang siya basta scorer sa laban na ito, siya ang naging sentro ng enerhiya at kumpiyansa ng buong team. Maraming players ng Magic ang nagpakitang gilas at bumawi mula sa mga nakaraang laro, ngunit kapag ang iyong pangunahing star ay nasa ganitong antas, nag-iiba ang buong dynamics ng laro. Hindi rin pahuhuli ang depensa ng Magic. Ayon kay Curt Cignetti, ang kanilang laro ay mabilis, pisikal at walang humpay. Tunay ngang para silang nasa ikawalong gear buong araw, walang tigil sa pag-atake at pagdepensa. Ang depensa ng Magic na medyo bumaba ang kalidad ngayong season kumpara sa inaasahan ay muling nagmukhang isa sa pinakamahusay sa liga gaya ng ipinakita nila sa nakaraang 2 taon. Nilimitahan nila ang batang team ng Charlotte sa 33.7% shooting lamang mula sa field. Mas lalo pang kapansin-pansin ang kanilang depensa laban sa 3-point shooting ng Hornets na kilala sa pagiging isa sa mga pinakamahusay sa NBA pagdating sa 3 kada possession. Sa laban na ito, nagawa lamang ng Hornets ang 12 of 45 mula sa labas, isang malinaw na indikasyon ng mahusay na depensang ipinakita ng Orlando. Bukod dito, napilit ng Magic ang Hornets na gumawa ng 20 turnovers na kanilang sinamantala upang makakuha ng 26 points. Nakapagtala rin sila ng 8 blocks na lalong nagpahirap sa Charlotte na makahanap ng ritmo sa opensa. Ang ganitong klaseng depensa ay hindi lamang nakakapigil ng puntos, nakakasira rin ito ng kumpiyansa ng kalaban. Bagamat malinaw na may potensyal ang batang core ng Hornets at maaaring maging isa sa mga malalakas na team sa hinaharap, sa laban na ito ay hindi nila kinaya ang pisikalidad at intensity ng Magic. Ibang klaseng laban ang postseason kumpara sa regular season, mas mabilis, mas matindi at mas emosyonal. At dito, lumamang ang karanasan at kahandaan ng Orlando. Sa mga nakaraang laro ng Magic ngayong season, may mga pagkakataong sila ay bumibitaw at hinahayaan ang kalaban na makabalik sa laro. Nagiging kampante sila na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagbabalik ng kalaban. Ngunit sa laban na ito na tunay na do or die, ipinakita nilang wala silang balak magpakampante. Hindi nagawa ng Hornets ang karaniwan nilang malalaking scoring run at kahit sinubukan ni LaMelo Ball na buhayin ang opensa sa second half, nanatiling dominante ang depensa ng Magic at hindi bumaba sa 23 points ang kanilang lead. Dahil dito, malinaw na kontrolado ng Magic ang laro. Nakapasok sila sa playoffs sa ikatlong sunod na season at haharap sa top-seeded Detroit Pistons. Kung maipagpapatuloy nila ang matibay na depensa at mahusay na pamumuno, may tsansa silang umabot sa mas malalim na yugto ng playoffs. Sa kabilang balita, ang epilogo ng masakit na season na ito ng Warriors ay dumating na ngayong araw at gaya ng inaasahan, nagsilbing larawan ng kanilang regular season.
Puno ng sunod-sunod na turnovers at ilang players na halatang nahihirapan. Nagsimula agad ang off-season ng Golden State matapos ang 111-96 na pagkatalo sa NBA Play-In Tournament finale laban sa mas bata at mas mabilis na Suns sa Mortgage Matchup Center sa Phoenix. Nagtiis si Stephen Curry at nakapaglaro ng 36 minutes, umiscore ng 17 points, habang si Brandon Podziemski ang nanguna sa team na may 23 points. Si Kristaps Porzingis, naduda pang makalaro dahil sa pananakit ng kanang paa hanggang 1 oras bago magsimula ang laro, ay nakapaglaro ng 15 minutes at umiscore ng 11 points bago tuluyang hindi na bumalik sa laro. Papasok ang Warriors sa off-season habang ang Suns ay umusad upang harapin ang defending champion at top-seeded Oklahoma City Thunder sa first-round playoff series. Habang sina Curry at Suns star na si Devin Booker ay halos nagtapat sa isa't isa sa kanilang naging performance, ang resulta ay nakadepende sa kung aling team ang makakakuha ng mas malaking ambag mula sa kanilang ikalawang scorer. Nang ibabaw ang Suns sa laban, pinangunahan ni Jalen Green na umiscore ng 36 points sa napakahusay na shooting, kabilang ang 8 3-pointers na naging malaking bahagi ng lead nila sa 3-point shooting laban sa Warriors. Walang nakapantay sa kanyang produksyon sa Warriors kung saan si Curry ay nahirapan at nagtapos lamang na may 17 points. Kahit si Booker ay hindi rin naging epektibo sa labas. Sa kabuuan, isa ito sa pinakamasamang simula ng Warriors ngayong season. Sa unang 5 minuto pa lamang, nakagawa na ang Golden State ng 6 na turnovers, kabilang ang 3 mula kay Podziemski. Nawalan ng dribble si Gui Santos kahit walang pressure. Pumalya si Porzingis sa isang dunk at lumabas sa court si Curry habang nagda-dribble papasok. Pagsapit ng pagtatapos ng first quarter, nakapagtala ang Warriors ng 9 na turnovers na nagbigay sa Phoenix ng 13 free points. Nag-shoot lamang sila ng 30% mula sa field, kabilang ang 11.1% mula sa 3-point range. Naungusan ng 8-0 sa transition at nahuli ng 18 points. Dahil sa sunod-sunod na mintis, sablay na opensa, kaduda-dudang desisyon at halos libreng pagbibigay ng puntos, nahukay ng Warriors ang sarili sa isang malalim na hukay at ginugol ang natitirang 36 minutes sa paghahabol na hindi nila nagawang mahabol. Sa kabuuan, nakagawa ang Warriors ng 20 turnovers at nakapagtala ang Suns ng napakalaking 30 points mula rito. Natuwa ang Dub Nation sa ipinakitang laro ni Podziemski sa second quarter kung saan tumulong siyang manatiling malapit ang Warriors sa Suns. Nakagawa siya ng 10 points sa mahusay na shooting, may dagdag na rebounds at nagkaroon ng malaking positibong impact sa loob ng limitadong minuto. Ngunit hindi ganoon kadaling magustuhan ang bersyon niya na agad namang nagkaroon ng 2 turnovers sa loob lamang ng 13 seconds pagkatapos nito at pabiglang sumubok ng solo fast break laban sa 3 depensa na nauwi sa kabiguan sa isang tinatawag ng mga coach ng Golden State na shot turnover. Wala rin siyang naitalang assist. Ipinakita niya ang kanyang potensyal sa malakas na opensa at rebounding, ngunit kapansin-pansin din ang kakulangan sa disiplina dahil sa turnovers at maling desisyon, kaya kailangan pa niyang pagbutihin ang consistency sa kanyang laro. Sa kabilang banda, ang 2026 NBA Playoffs bracket ay kumpleto na matapos umabante ang Orlando Magic at Phoenix Suns bilang number 8 seeds sa Eastern at Western Conferences. Malaking panalo ang Magic laban sa Hornets sa play-in tournament kung saan dominado nila ang laro mula simula hanggang dulo. Samantala, tinalo ng Suns ang Warriors sa tulong ng 36 points ni Jalen Green habang nahirapan si Stephen Curry. Haharapin ng Suns ang defending champion Oklahoma City Thunder sa susunod na round.